Find your partner. Find your partner, ay sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ay sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihilingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ay sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ay sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihilingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ay sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Ang unang itatanong mo sa partner mo, kung ikaw ay papipiliin, ano ang pipiliin mo? Ulitin nyo nga. 1 plus 1. Okay. Pangalawa, sabihin mo, makikipag-date kay El Shaddai tuwing Martes at Sabado o makikipag-date sa nililigawan mo? Ulitin nyo nga. So, tatandaan nyo ha, papipiliin kayo ngayong gabi. Anong pipiliin nyo? Makikipag-date pag-araw ng Martes at Sabado, makikipag-date kay El Shaddai o sa ibang tao. 1 plus 1. 3 plus 3. Ngayon, pipili ka na ngayon. Sasabihin mo yan sa huli. Kung anong pipiliin mo. Ha? Anong pipiliin nyo? Si El Shaddai. Makikipag-date kay El Shaddai pag Martes at Sabado. Kaysa sa ibang tao o sa negosyo. Amen ba? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
Purihin ang Panginoon. Sinong pinili si El Shaddai? Pagtututuhanin nyo yan, lahat na prayer request nyo granted. May prayer request pa kayo? Okay, taas natin ang ating prayer request and let's give Him thanks with a grateful heart. Give
Okay, baba ang inyong hawak kamay. Muling itaas ang inyong kamay at purihin natin ang Panginoon. Okay. Sa bilang kong 3, sisigaw kayong 3 ulit. Si El Shaddai muna, si El Shaddai muna, si El Shaddai muna, ano man ang mangyari. Ulitin nyo nga. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Maupo tayo. Ano man mangyari, ibig sabihin, mabiyudo, mabiyuda, iwan ng girlfriend, iwan ng boyfriend, iwan ng asawa, walang asawa, hindi magkaasawa, tumatanda na, ano mang mangyari, piliin natin si El Shaddai. Siya muna. Amen ba? Now, ibig kong ibahagi sa inyo ang 3 pair of words tungkol sa mga dinaraanan. Madalas, naririnig natin sa lahat ng patutuoan tungkol sa pagsubok. Ang ating pananampalataya ay higit pang mahalaga kaysa ginto. Pero ang ginto, para mapatunayan mong tunay na ginto iyon, ay dumaraan po yan sa apoy. Tinutunaw ng apoy para lumutang ang tunay na ginto. Para maging mas mahalaga. Ang ating pananampalataya ay higit pa sa ginto. Bakit? Sapagkat ang ginto ay dito lang. Ang ating pananampalataya ay may layunin na higit na mahalaga kaysa mabibili ng ginto. Iyon ay ang ating kaligtasan. Amen ba? Now, the first pair of words na ibabahay ko sa tungkol sa pagsubok is represented by, tinatandaan niyo ba yung tinuturo ko sa inyo? 2 letters, W and C. WC. Ano ang makakahula? Sino makakahula ng ibig sabihin ng WC? Ang unang pagsubok na daraanan ng isang mananampalataya ay sa gitna ng pangailangan ay ano? Wisdom daw, sabi nila. Gusto niyo malaman? I'll share with you 3 kinds of spiritual tests. These are not physical, but these are spiritual tests. Because our faith is spiritual. Science is different. No? Kaya ang mga scientists, may theory sila na tinatawag nilang Big Bang, kung saan nagsimula ang lahat. Now, pero hindi nila maipaliwanag paano nagkaroon ng Big Bang. Sa simbahan, hindi rin pinaniniwalaan ang so-called Big Bang. Pero kayo naniniwalang ito po ay nangyari. Sa mga scientists, hindi nila alam ang ugat o pinag-ugatan na sinasabi nilang Big Bang. Sapagkat sa science ay sinusubok nila sa pamagitan ng mga eksperimento. Ito ay hindi eksperimento. Ito ay totoo. Saan nagsimula ang Big Bang? Nang magsalita ang Diyos. Nang magsalita ang Diyos, let there be light, bang! Nakita nyo? Lumutang ang lahat. Iyan ngayon ang pinag-aaralan ng science, pero hindi nila maipaliwanag saan nagsimula ang so-called Big Bang. Kung nagpapaputok kayo, di ba? May pinagsisimula niyan, sinisindihan mo na yan. Whether it is firecracker o whatnot, may sinisindihan po yan.
So science, for that matter, started from God. Sa Diyos ang lahat nagsisimula. He is the beginning and the end of everything. The Alpha and the Omega. Amen ba? Well, anyway, the first test that believers will experience is the test of choice. The test of choice. Kaya nag-create ng pangailangan ang Diyos sa tao para gamitin niya ang kanyang kapangyarihang mamili. To choose wisely or make a wise choice. By giving us opportunities to use our freedom of choice to choose wisely in times of need. Iyan po ay nangyari po sa batang hari, kay Solomon. Nang hirangin siyang bilang hari, kahalili ni Haring David, ay lalabing 2 taon. Kung sa ating panahon, kinder pa lang. Walang kapang kamalay-malay. So the first test is, bibigyan ka ng tungkulin na hindi mo pinag-aralan. Lalo na sa mga gawaing espiritual. Nang ako'y bigyan tungkulin, wala kong kamalay-malay. No? But I was given the opportunity to make a wise choice. And I did choose wisely. And the result is the gathering of families of believers of one heart in one mind. Amen. Kaya mahalaga po kapag kayo ay napupunta sa ibang bayan o ibang bansa, mahalagang hanapin niyo po ang fellowship ng El Shaddai DWXI Prayer Partners. Wala man nung ikaw kapamilya, this is your wider family. The family of El Shaddai. Kaya hindi ka maiwan mag-isa, sapagkat lagi kang bibigyan ng Diyos na kasama. Ang unang makakasama mo ay ang Diyos. Sapagkat hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa panahon ng ating pangailangan. Ang problema lang natin, hindi natin alam gamitin ang ating kapangyarihang pumili ng wasto. So, isang gabi, nagpakita ang Panginoon sa isang panaginip kay Solomon. Ang sabi ng Diyos, anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Anong pinili ni Solomon? Karunungan. Karunungan. In other words, Solomon, in his young age, have exercised his freedom of choice wisely. Kaya nang sabihin ni Solomon, hindi niya pinili ang ginto, hindi niya pinili ang kayamanan, hindi niya pinili ang kamatayan ng kanyang makaaway, kundi pinili niya ang isang karunungang kakaiba. Ang tawag sa English, a wise and discerning heart. Grant me a wise and discerning heart so that I may be able to manage these people so great that you have given me. Para mapamahalaan ko itong napakalaking bayan na ito sa aking kamusmusan. At natuwa po ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nakakatuwa ka naman. You have chosen wisely. Sapagkat hindi mo hiningi ang kamatayan ng kamakaaway o kayamanan,
bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Karunungan. A wise and discerning heart. Sapagkat kapag dumaraan tayo sa sari-saring pagsubok, karamdaman man yan o kung ano, kakulangan sa pangailangan, ano ang gagawin natin? We have to make a choice. Pupunta sa Bombay, mag-5-6, mangungutang, o mananalangin. Ano gagawin nyo? Mananalangin. Nananalangin din sila. Pero ang panalangin ng ngayon ito, Lord, bigyan mo akong mauutangan. Ang dapat ay ganito, Lord, bigyan mo ako ng kaalaman kung sino ang aking lalapitan. Amen ba? Sapagkat ang Diyos ay gagamit din ng tao. Ipapadala sa atin. Ngayon, maraming gimmick sa Facebook. Marami na sa atin ang nadinggoy. Doon sa Multitel, etc., etc. Diba? Sapagkat na-attract tayo sa kislap ng malaking kita. Ang kailangan natin sa bawat sandali ay ang karunungang magkaroon tayo ng wise choice. Yung ating pipiliin ay galing sa Diyos. At magkakaroon lang tayo ng wise choice kung tayo ay nakadikit lagi sa Diyos. At ang ating pandinig ay laging nakadikit sa salita ng Diyos. At ang ating himpilang binubuksan, hindi kung saan-saan, ibig ba? At ang inyong Facebook o cellphone ay nakatuon lagi sa mensahe ng Panginoon dito sa El Shaddai. May nagtanong sa akin, Brother Mike, bakit mo hinahayaang na lahat na healing message mo ay ilabas sa iba-ibang istasyong pamamaraan, sa Facebook, sa TubeView, o sa ibang istasyon? Ang sabi ko, dapat tayo magpasalamat sapagkat hindi natin babayaran yun ang panahon noon. Ang instruction sa atin ng Panginoon, freely you have received, freely give it away. Gayan ang pamamaraan ng Diyos. So that is the first spiritual test. The second spiritual test is, sa tingin nyo? WO. Sino makakahuli ang WO? Yung una, WC. Wise choice. Tatandaan niyo yan, ito mga maikling aral lang, subalit narinig nyo ang sermon ng pari kanina. Ang instruction ng Santo Papa ay 10 minutes lang ang sermon. Kaya ako gagawin kong 10 minutes. Well, anyway, hindi naman tayo pare, kaya 45 minutes. Amen ba? Kasi yung doktor ko sa Amerika, every January or February nandito. Kaya every 6 months na aking check-up. Pag June, July naman ako ang pumupunta sa Amerika. So, chinik niya ako, sabi niya, nung isang araw, napakabait ng puso mo. At 20 years na ang bypass mo, ganun pa rin ang heart rate mo. Pero ganun pa man, sabi niya, although bata ang puso mo, ang tuhod mo hindi na. Kaya sabi niya, kung inyon ay dati 2 oras, 3 oras ka, ngayon 30 minutes ka na lang. Ayun. Tumawad pa ako, 45 minutes, Doc. Ano gusto nyo, 45 o 30 minutes? Wala kayong awa talaga.
Well, anyway, iniwan ko sa inyo madaling tandaan. Tinatandaan nyo ba yan? Ha? So, today, it's about all trials, spiritual tests. Ang babahay ko sa inyo. Then, pagbalik ko sa Sabado, sa isang Sabado, sapagkat Friday ako po ay pupunta ng Hong Kong at saka Macau. Sapagkat yun po ang pangako ko na ako'y manalangin para sa aking apo na si Mikey, na iligtas lang siya at ibalik niyang kanyang dating kalusugan. Saan man niya gusto, doon ako. Saan man ko dalhin ng Panginoon, nandoon ako. Amen? So anyway, iiwan ko sa inyo ito para pag dumarating ang mga pagsubok, malalaman nyo, is this a spiritual test or a temptation? Magkaiba po yung temptation sa tests. Spiritual temptation, God does not tempt anyone. Tatandaan nyo yan. But the devil one tempt each one of us, every believer. So hindi lahat na problema ay nanggagaling, tatandaan nyo, nanggagaling o bigay ng Diyos o pinahayaan ng Diyos. Yung iba naman dyan, sinisisi. Pag hindi sinisisi ang Diyos, sinisisi sa Satanas. Ha? Kawawa naman ang taong yan si Satanas, nasisisi. Ang iba dyan, katangahan. Ha? So, hindi ginagamit yung kanilang choice, freedom of choice, the power to choose. Hindi binabago ng Diyos yan. It's up for us to make a choice, darating ng Martes o darating na lang ng Sabado. But God has it for us in this fellowship. Actually, 3 araw yung aking commitment noon. Martes, Huwebes at saka Sabado. But those were the days ng bata pa tayo. In other words, but as days go by, makikita natin sa tao ang pagbabago. I always say, anything that is alive grows. Anything that grows change. Lahat na may buhay ay lumalago. Lahat na lumalago ay may pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Amen. Dapat ito, as we grow in age, we should grow in wisdom likewise. Amen ba? Ang palatandaan daw ng wisdom gained through the years is puting buhok. Ngayon, wala nang pumuputi kasi kinukulayan na. Amen ba? Kaya ko, hinahalo ko na yan. Huwag lang puting-puti. Pero minsan, gagawin kong puting-puti, pero mahaba, pupusuyin ko. May pagbabago naman, So, the second pair of letters is, W-O. Anong W-O? Who can guess? Sabi niya, obedience. Siguro yung O, obedience. Now, there are 2 kinds of obedience. Yung pinilit at saka yung kusa. So, W stands for willing obedience. Kusang pagsunod. Ibig niyang makasunod. Ngayon, susubukin tayo ng Diyos kung tayo ay kusang susunod. Ito ang pinakamabigat sa mga test na dadaraanan natin. Papipiliin tayo sa mga bagay na mahalaga sa atin, such as possession and possessions. Papipiliin ka. Halimbawa, ikaw ngayon ay may trabahong maganda ngayon.
dito sa Pilipinas. Dumating ang panahon na tinawag ka ng Panginoon. Padadala kita sa Russia para ipahayag mo ang mabuting balita. Ano ang gagawin mo? Iiwan mo yung posisyon mo o kaya hihingin yung mahalaga sa'yo? Iyan po ang dinaanan ni Abraham. Yung kanyang pinakamamahal na nag-iisang tunay na anak niya kay Sarah sa kanyang katandaan, nung malaki na ay hiningi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, dalhin mo ang bata sa bundok at ialay mo siya sa akin bilang isang burnt offering. Pag sinabing burnt offering, yun po ay lilitsunin. Lilitsunin. No? Anong sinagot ni Abraham? That's why Abraham was called the father of our faith, sapagkat pag sinabi ng Diyos, wala sing ipagkakait sa Panginoon. Amen? Ito, simpleng spiritual test sa atin. Hindi naman lahat ng ating posisyon ang hinihingi ng Diyos na ialay natin sa Kanya. Ikasampung bahagi lang. Ikasampung bahagi lang ng kinikita mo. Ang lahat naman na kinikita mo ay galing sa Diyos. Hindi niya hinihingi ang lahat. Ikasampung bahagi lang. Pero kay Abraham, lahat. Sapagkat yung pangako sa kanya ay lahat na kanyang salin lahi ay magmumula kay Isaac sa kanyang anak. Kasi dami ng bituin sa langit. Kung ngayon ay kukunin ng Diyos, susunugin, ialay, paano yung pangako ng Diyos? Pero si Abraham may pananampalataya sa pangako ng Diyos. Naniniwala siya na magagawa ng Diyos na buhayin maging ang sunog na. At sa patalanghagang pasabi, iyon ang nangyari kay Isaac. No? So, iyan ang mga tinatawag na spiritual test. Whether you are willing to obey, for example, may trabaho ka siyempre pag-araw ng Martes. No? Bakit pa ko pupunta ng Martes? Pwede naman ako sa Sabado. Diba? Pero lahat nakikita ko diyan sa labas na dumarating pag-araw ng Martes, mga nakakotse. Mga naka-SUV. Amen ba? In other words, nagmadali siyang umalis ng tanggapan, makarating lang sa usapan, tagpuan sa araw ng Martes kay Yahweh El Shaddai. Amen? So, pipiliin nyo. Pipili tayo ngayon. At yan naman ay ibibigay sa atin ng Diyos. Amen ba? Brother, may malakas ang binta ko pag Martes. Pag Martes naman, ay nandun ako sa number 2 ko. Paano ngayon yan? Mababala sana. Ang ngayon, pre-Valentine. Dahil bukas ay Ash Wednesday, sabi ng ating butihing obispo, pwede na ngayon yung Valentine. Diba? So, pinili natin ang mag-Valentine kay Yahweh El Shaddai kaysa iba. Amen ba? Dati daw, may nagsabi sa akin, pag pre-Valentine, sa number 2 yan. O kaya post-Valentine, sa number 3 naman yan. Yung Valentine talaga sa number 1 yun. Amen ba? So, ito yung exercising our freedom to choose. Always choose wisely. And the wise choice is always with God. Sa Panginoon. At sasamahan ka naman ng Panginoon. May nabalitaan ko dyan sa mga nagtitinda dyan sa paligid natin. Ang balak nila ay kausapin daw ako na pwede ng libre na. Total,
hindi nasunog naman sila. No, sabi ko, isang araw kako, bababa ako dyan, pagtataubing ko ang paninda ninyo. Kaya nang ginawa ni Jesus noon, di ba? Sa pabuti nga, pinapayagan ko yung magtinda kayo dyan sa oras ng gawain. Sa tamang dako lang. Tamang dako lang. Amen ba? Kaya huwag nyo nang binibigyan yung aking may bahay ng problema. Kung ayaw nyo magbayad, huwag na kayo magtinda. Amen ba? So sabi ko sa kanilang mga pumirma na daw, kako huwag nyong dadalhin sa akin yung pinirmahan nila. Malalaman ko pa kung sino-sino sila. Amen ba? So, things like that, you exercise your freedom of choice wisely. Wisely, di ba? Sapagkat, ang marami kasi, ibig yumaman at the expense of others. Hindi pwede sa Panginoon yun. Sabi nga sa Biblia, bahaginan nyo ng pagpapala yung nagtuturo sa inyo ayon sa salita ng Diyos. Amen ba? Well, anyway, na ako'y mamili, iiwan ko ang aking business sa real estate. As I told you before, ako po ang pioneer sa low-cost housing, Monwalk, Las Peñas, and Parañaque. Tapos sinundan na po yan ng marami sa SSGSIS. Well, anyway, nang tawagan ng Panginoon, I have to slow down in my real estate business because mas marami na po ang asikasuhin natin dito. Pero then, using my freedom of choice, in-announce ko sa himpilan na Dilabulaksay, Martes, Huwebes, Sabado lang ang inyo. Pag Lunes, Miyerkules, sa aking negosyo naman. Para hindi naman nasasabi ng iba na nabubuhay ko sa ikapo. Amen ba? Pag Biyernes naman, iyon ang aking pakikipag-isa sa Panginoon in preparation for the healing message sa araw ng Sabado. Kaya ko iniiwan ang aking may bahay pag araw ng Biyernes sa bahay, nag-iisa lang talaga ako, natutulog. Pag pinatulog ko ng Panginoon, natutulog ko. Pag mayroong may tinuturo siya sa akin, kagaya ngayon, sinusulat ko. So ngayon, sapagkat ibig niyang tumagal ang buhay ko, tinuturuan tayo ng maiikling turo na ating matatandaan. Kung ako kayo, gagawin ko mga pair of words na yan. It is not just obedience that God is asking us. In fact, ang natanong sa akin minsan ni Bishop Ted Bacani, ang hindi niya maunawaan, ang hindi may palawanag ng mga Bible scholar, anong ikinagalit ng Diyos kay Moses? Bakit hindi siya pinapasok sa lupang pangako after 40 years? Sumunod naman si Moses. Kako, Bishop, ang nakikita ko po doon ganito, sa inis na ni Moses, sa karireklamo ng mga Israelita, pagdating doon sa bundok, na kung saan yung bato ay na pinapupok sa kanya, hindi pa sa pinukpok, pinalo ng padabog. In the following verses, ang sabi ng Diyos kay Moses, sa ginawa mong yan, sa harapan ng maraming tao, pinahiya mo ko. Lumabas nga ang tubig, pero pinalo talaga ng tudo ni Moses. Padabog na pagsunod. Hindi yan nagugustuhan ng Panginoon. Kailangan willing obedience. Kusang loob tayong lumalapit, kusang loob na sumusunod sa Kanya. Amen ba? And the last pair of words is represented by the letters RF. Sino ang kakahula ng RF? Ano yung una? WC?
wise choice or choosing wisely. Pangalawa, willing obedience. Gaano mang kahirap sa tingin natin ang hinihingi ng Diyos, kailangan willingly sundin natin. Sapagkat ang pangako naman ng Diyos ay tiyak darating sa atin. Now, when I come back, I'll teach you what to do in times of trials and testings. Ano ang dapat nating gawin sa panahon ng pagsubok o mga tukso sa buhay? Ihiwalay natin yung pagsubok at tukso. Ang tukso ay galing sa kalaban. Ang pagsubok ay pampatatag ng ating pananampalataya. Para masubok, kung ang ating pananampalataya ay totoong-totoo, dalisay o huwad. Sapagkat maraming pananampalataya na huwad. Anong ibig sabihin ng huwad? Imitation. Gaya-gaya lang. Pagpalakpak ng iba, palakpak din siya. Pag sigaw ng iba, sigaw din siya. Pero hindi willingly yun. Willingly. Gumagaya lang. Amen ba? Pero yung willing obedience, talagang malakas ang sigaw. Malakas ang palakpak. Now, the last pair of words is RF. RF. Ano sa tingin nyo ang RF? Ito, biblical lahat, ha? Binibigay ko sa inyo. Repent and follow daw. Alam mo, may kasabihan na marami ko naririnig, bakit ako nagkaganito? Tapat naman akong naglilingkod sa Diyos. Bakit dinadanas ko ang maganito? Tapat naman akong naglilingkod sa Diyos. I am serving God faithfully. Why am I going through all these kinds of trials and testings? Why, saan nyo masusumpungan yan? It's found in the Acts of the Apostles. Acts chapter 16, verses 23 to 24. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded tungkol po ito kay Paul and Silas, to guard them carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. St. Paul has served faithfully his Lord, our Lord Jesus Christ. He performed his calling faithfully from a persecutor to being persecuted. That is, persecutor siya ng mga Kristiyano, kaawayan ni na Peter. But look, mas marami ang mga letters ni Paul kaysa Peter. Peter only wrote 2 instruction letters, 1 Peter and 2 Peter. But Paul has written to so many of the churches na kanyang pinuntahan. He served God faithfully, pero pinahirapan siya hanggang sa siya ay paluin, iniwang halos mamatay. Pagkatapos ipinakulong pa sa bilangguan. Why? Bakit? Para masubukan kung yung kanyang tunay na paglilingkod ay mananatili siyang faithful sa kanyang paglilingkod. Amen? Ibig sabihin, patunayan mong faithful ka. You remain faithful. Remain faithful to your calling. Amen ba? So, gano'n man pamaman,
Sa gitna ng kanilang kalagayan, anong ginawa ni Paul and Silas sa loob ng kulungan? Patuloy pa rin silang nagpupuri sa Diyos. They sang praises to God in the middle of the night na naririnig ng mga ibang bilanggo. In other words, they remain faithful to their calling. They remain faithful to God. They remain faithful in worshiping their God, no matter what their circumstances are in their life. Amen? So, iyan sana ang maging bawat El Shaddai follower dito sa ating gawain. Hindi ka man nanonotice ng mga kasamahan mo, but God notices everything we do. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Let us remain faithful to God. Amen? Lalo na sa panahon ng ating pangailangan. Now, this ministry is being blessed because in spite of the persecutions we have gone through in the church, sa ating iglesia, we remain faithful to the Catholic Church. Kahit na tayo ay tinatanggihanan ng ating mga kura paroko noon at saka mga obispo, na natili tayong tapat sa ating iglesia. Sapagkat dito tayo tinawag ng Panginoon. Yung iba naman nagliwaliw, pero binabalik pa rin ng Panginoon sa atin. Amen? So, tandaan niyo yung 3 pairs na yon. Ha? Ano yung isa? WC. Pangalawa, WA, which represents for willing obedience. Yung isa naman, wise choice. Choose wisely. The third pair is remain faithful to our God, remain faithful to your calling, and remain faithful to the faithful. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Tapos na ako. Taas natin ang tikamay. Now, alam kong kahit na may nararamdaman sa inyo, pinagsikapan nyo makarating. Kaya lahat na may karamdaman na nakarating, uuwi kayong magaling. Yung naman kulang sa pamasahe, may aabutan kayong pagpapalang hustong takal, siksik, liglig sa inyong tahanan. Amen ba? O sabihin nyo, taas ang kamay nyo, sabihin na natin, Panginoon, salamat po sa lahat ng pagsubok na dumarating sa aking buhay. Ngayon, alam ko na ito po ay isang paraan upang ang aking pananampalataya ay maging dalisay at tunay. Anuman ang mangyari, ako ay mananatili sa inyong harapan. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Taas ang kamay nyo. Isisigaw nyo. Ano isisigaw nyo? Faithful talaga ako. Mananatili akong faithful talaga. Dapat naman sapagkat ang ating Diyos ay faithful sa lahat ng panahon. Are you ready? Lahat na faithful, darating ang kanyang inaasahan. Amen. Salamat sa Diyos. Hari
Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin.